So si Kristo ang ato ang Passover lamb nga nagsakripisyo para kanato. Ang pangutana, have you applied the blood of Jesus Christ to your life? Old Testament, ang ilang application sa animal's blood is doorpost. Pag makita sa Diyos ang blood sa ilang mga doorpost, ingon ang Ginoo, I will pass over you. Now sa itong kinabuhi, gibutang ba mo yung pagtuod sa blood of Jesus Christ as Romans 5:25 says, ingon diha, faith in His blood. Once makita sa Ginoo nga imong pagtuo, the object of your faith is the blood of Christ. Ingon ang Ginoo, the same as yung Old Testament, I will pass over you. Dahil yun sa imong kinabuhi nga, pass over sa imong kinabuhi. He will pass over you. Doon pasabot, hindi kanya tugutan yung mga sa linaw na kalayo. Hindi kanya tugutan yung mga sa impyerno. Kung dili, tagaan kanya o katungod, tagaan kanya pribilehiyo na makaadto sa langit. The only way ng tao makaadto sa langit is through the blood of Jesus Christ. It is a one-man rule. Okay. Open your Bible, Exodus chapter 12. Verse number 13. Huwag basahang dinisong siya mga mata. The Bible says, and the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are, and when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Ang ginamagapanalangin siyang pulong. Kung sigutan ng kabuntagon, the truth about the Passover. This is the first time the word Passover was mentioned. Makita din na. The Passover is not just a Jewish celebration, it is a divine shadow of redemption. Kung atong tanawon, the Passover is one of the first or one of the 7 feasts of the Jewish people. Old Testament Jewish feast. And in fact, it is the first one, the Passover. In dispensational view, at makita din it reveals God's plan from Israel's deliverance to Christ's sacrifice and even points to forward to future fulfillment. So, ato sigutan yung gitawag o Passover, it is because importante nga itong masabtan. Nganong ingon ana ang pamaagi sa kaluwasan. It is a type, perfect type of New Testament salvation. In other words, gihimo siya nga type para sa katubsanan nato nga naakaron sa panahon sa grasya. So ato na makita nining kabuntagon o giunsa ni siya paghimo nga panag-ingnan. So dito magduga ito makita din Passover involve, number 1 ito makita, a divine appointment. So na ito makita in verse number 1 and 2 sa chapter 12, the Bible says, and the Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, this month
shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you. So, kung mo tanawon, nag-isot siya unang bulan sa tuig. And this month, sa kaning gitawag April, actually, mid-March to April, mauna siya ang first month, equivalent siya nga bulan, equivalent siya nga bulan sa Jewish calendar kung atong tanawon. So the month Nisan sa Jewish calendar is equivalent siya sa ato ang mid-March and first half sa ato ang April. So kung imong tanawon, mao nang ang ilang celebration sa gitawag ilang Holy Week mostly na sa mga April. It's because that is the time, tama man na, that's the time na si Kristo dilansang sa cross as a Passover lamb. So that doesn't mean nga ato siyang balik-balik o himuong sinakulo or reenactment. It's dili mao ang gisulti sa Biblia to commemorate or celebrate or kining gitawag og commemorate na lang, naka-sakto nga term dia sa gitawag death of Jesus Christ. So that is not the way to commemorate the Lord's death or sacrifice. So kini ato makita dinhi the feast of the Jews, which is the Passover. It is a divine appointment. Naghimo ang Ginoo dinhi og appointment. Nag-appoint siya usa ka adlaw, usa ka panahon sa diha sulod sa iska tuig ni usa ka panahon nga ila ni pagabuhaton. And yang sulti diri ang yang gisulti sa iyang pulong, this month shall be a month to you, the beginning of months. So the month Nisan, ito makita din ha. It shall be the first month of the year to you. So every time, ito makita din ha, every first month sa ituwag og Jewish calendar, God has a divine appointment. God has commanded the Jewish people to celebrate this feast of the Passover. So it is a divine appointment. Kung atong tanawon din na, this Passover, atong makita, was instituted by God Himself. So ang Ginoo nagapahimutang na ini nga festival sa ilang time. So every year ilan yung pagkabuhaton because sa mga Jewish people yung tanaw din ha, as kung gusto silang ma-redeem or ma-atone sa ilang mga kasalanan, they have to make sacrifice or animal sacrifice. They have to shed blood, animal's blood. Yearly na siya. Ano man, the atoning power of the animal's blood is temporary. So that's why every year maghatag sila o maghimo sila og sakripisyo para sa ilang mga kasalanan. O ini nga panahon imong makita din na. Pero this event dili pa ni siya mao ang gihimo nga kuman sa Ginoo. This is the first time nga ato makita nga ang word nga Passover na natala sa Biblia. If you remember kini nga passage, ang mga Israelites people napa sila sa Egypt. Napa sila sa Egypt ani nga time. So ang Dios mohatag og judgment sa mga katawhan. Especially yun siya din sa yung judgment is going to kill all the firstborn in Egypt.
So sa gihimo sa Ginoo naghatag siya og way out. Munang Passover. Iyon siya rin ha. Kini nga Passover ay instituted by God. Siya ang nag-institute niini. Walay tao nga imbento nini. It is God Himself instituted this kini Passover. So wala pa ang logi padayag sa Ginoo, because this is first part at makita sa gitawag og Exodus. Wala pa ang lodri na padayag tapos chapter 20 isulti sa Ginoo. This is chapter 12 at makita they were still in Egypt at this point of time in Canaan. Then kung imutan out din, not only instituted by God Himself but also initiated a new beginning for Israel. Gusto sa Ginoo nga kuhaon ang iyong mga katawhan gikan sa Ehipto. So ang Passover is a type of the cross, type of the sacrifice of Christ. Ang Israelites people anang nga time kuhaon sila gikan sa Ehipto. Sa ato ang panahon karon, sa time sa itong church age period, ang Passover na to is Jesus Christ. Gusto niyang kuhaon ang tao gikan sa kalibutan, luwason niya o himuon niyang katawhan nga mahimong parte sa church, mahimong membro sa church. Ito nakita din ha. Muna ang type sa Old Testament nga itong Passover. So initiated a new beginning for Israel. Sa ato the moment kining gihimo ni Kristo ni siya para sa tao, sa dihang ang tao mosalig niini gihimo ni Kristo Jesus, mag-initiate siya og bag-ong kinabuhi sa katao. Unang every person who trusted the gospel, yung makita diha, ituwag siya a new creature, bag-ong binuhat. Nga naman na, it's because of this one Passover ang tawag. Our Passover is Jesus Christ. He is the new beginning. No? Kana siya. Walay new beginning ang tao kung wala mo ang tao, wala mo salig sa gihimo ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo. Just like sa Old Testament people, mga Israelites people, wala sila new beginning kung wala ang Passover na gitawag na gi-institute sa Ginoo para sa iyang mga katawhan. Nining panahon na kuhaon sila sa Ginoo gikan sa Ehipto. So kung atong tan-awon, marks God's dealings with Israel as a nation. Kini siya kung saan siya kamarka sa pag-deal sa Ginoo diha sa mga katawhan sa Israel, ingon nga nasod. Kung ato na siyang apply sa atong kinabuhi, akong kasulti, ang salvation is a perfect example or perfect picture of our salvation. Salvation is God-ordained, not man-made. Kung sa unang panahon, mao gyapon ang kaluwasan, it is God-ordained, ordained sa tao. Dili kay ang tao nga amo na akong buhaton, magbuhat ng utag maayo, amo dili na gyapon sila pattern. Gusto silang ma-save, they have kinahanglan sila aning Passover. Sila ito Passover lang sa unang panahon. Karon kung ang tao gusto ma-save, kinahanglan nila ang Passover, which is Jesus Christ. Siya ang Passover lang atong gitawa. So walay tao sa when we talk about salvation, walay ambag makayong taba, walay ambag sa ato, special sa atong panahon. Wala tay ambag sa ato ang sa plano sa kaluwasan. Wala tay ambag sa plano. Ang plano ni tanan Ginoo. Ang ato is compliance kung unsay iyang gisulti. Kung mayon siya nga mo ni siya ang proseso, mo siya ang
may tabo, ang ato alang parte is to comply ang sa gisulti sa Biblia. Sa ilang panahon, they have to comply. They have to maghalad sila og lamb. O nasa lay buhaton na sa atong discussion ang yan. Number 2, atong pagtagad din. The Passover involved a designated lamb. Verse number 5, chapter 12, verse number 5. It says, your lamb shall be without blemish, a male of the first year. You shall take it out from the sheep or from the goats. So, duha lang kahayop ang gimension din either sheep or goats. Sa ito makita din ha. Huwag na siya yung mga specific nga instruction kung yung pagtagad. First, spotless. Spotless. Blemish. Next is selected. Ayon sa Biblia, a male of the first year. So, dili siya basta-basta nga. Kuan lang ka lang. Bisa kung sa lang niya, hulbot lang niya sa imong mananap, sa imong ihala, dili. Niagi siya selection. Una tanawon, spotless, walay nuka-nuka. Di para sa istorya sa uban ba nga, di ko mag-ihaw sang iro kung way kagid. So, dili yung anak nga klase sa istorya ni. Spotless magpasabot. Wala siya'y mansa, wala siya'y nuka, wala siya'y samad-samad. Basta nindot yun yung postura at itong tanawin niya. And siya, so, ang selection is a male in his first year. Hindi po siya ingon nga 2 ka tuig, 3 ka tuig, gurang na dili. Na specific ang pag-select sa lamb kung yung tanawin niya. And iwan sa din ha, you shall take it out from the sheep or from the goats. In other words, not only spotless, selected, but also separated. Wa siya gisagol siya. Ye shall, siya yung pulong sa Ginoo. Ye shall take it out from. So, kuhaon mo siya gikan sa mga karnero or gikan sa mga kanding, kuhaon mo palay ipasahi mo siya. You have to separate that lamb kung muna'y gusto nimong ihalad sa gitawag Passover. Hindi basta-basta. Birara dito sa iyong makuha niya, halad sa iya. Dili yung anak sa Bible, dili. Very specific ang Ginoo. Nihatag siya instruction nga muna'y pagabuhaton o muna'y pagabuhaton. Sa unang panahon, kung yung tanahon, although sa atong panahon is very perti kasayon ang atong kaluwasan. It is because Jesus Christ mo inahimo niya ng tanan. Sa Old Testament, even though it's the blood, still the blood, pero trabaho sa tao. Kung ito na kung imong tanahon ang kaluwasan sa Old Testament, kung imong tanahon, wala ang dinhi nga kaluwasan, it's always by faith and works. Wala yung kaluwasan sa Old Testament is under the law, especially under the law. O Old Testament, kung imong tanahon din na. Gini sa ito or kung imong tanahon na faith with works or faith in works.
Dili sa tua faith without works. Muna kalainan sa ato ang panahon. Sa ilaha, faith with works or faith in works. Ano naman? Sila may magpili sa ilang mananap. Sila'y mag-atiman sa mananap. Sila'y musiparet sa mananap. Ilang dalawang kanang maong mananap dito sa ihawanan o rasol ihawon, sila'y mugulgul na na. Dinhi, ibutang sa doorpost. So sila ang nibuhat. Kung sa din ha, dili na trabaho. Di masabtan sa daghang mga tao. Ang ingon sa Biblia nga grasya ang kaluwasan throughout the Bible. Yes, that's true. Grasya ang kaluwasan. But pasabot ba? Gitagaan tag kahigayunan sa Dios nga maluwas mo na'y grasya sa Ginoo. Pero ang approach managlahi. Kini gihatag sa Ginoo grasya man ang kaluwasan nina. Pero ang approach ang gimen nga grasya gitagaan kag kahigayunan nga maluwas ang tao gitagaan nga kahigayunan nga maluwas grasya na sa Dios. Pero ang approach kung paano ka maluwas, it's different ang makita din na. Now, kung yung tao din faith with works, faith without works, sila man ang naghimo, sila man ang atiman sa mananap, sila ang padako sa mananap, sila ang muihaw sa mananap, o sila ay mo butang anang blood, asa na ibutang, kaya sa atong text karon dito sa ilang doorpost. Kining spotless, blemish, selected, separated, kana siya gi-perform. Si Kristo ang nag-fulfill. Niya na ang fulfillment niya na. Although, that's historical event, tinuod siya nga nitabo. Pero kung tanaw na to sa tanaw na to in the future, sa dili pa sila sa Old Testament, kung yung tanang paadto dito, si Kristo po, kay tayo pa ni si Kristo naging kitawag siya sinless Lamb of God. Kung may tanang ingon sa Biblia, tanaw si John the Baptist, sa iyahang remarks din sa pagkakita niya kang Kristo Jesus. Twice din isulti in the book of John chapter 1. John chapter 1, verse number 29. John chapter 1 verse number 29, yun ang tulong sino din The next day, John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. So siya ang Lamb of God, nga mo take away. Ang Old Testament lamb, itong mga lambs, mga namananap, they're just there to cover sin. Jesus Christ is going to take away the sin of the world. In verse number 30, sa sunod din na, 36. And looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold the Lamb of God. So, while Old Testament tinuod ni siya nga panghitabo, this is a literal actual event yung makita din sa ilang panahon. That's their way para ma-atone sila sa ilang mga kasalanan. They need animal's blood. Sa tuang panahon, we don't need animal's blood. What we need is Jesus' blood yung makita din Gusto kang ma-atone, gusto kang maluwas, gusto kang ma-redeem, all we need is the blood of Jesus Christ. Wala ay lain. A perfect, kung yung tanong diha, this is a perfect substitute, ato makita, and a perfect substitute is required. Just like sa Old Testament, ang tao unta ang sidutan sa iyang sala, naging perfect
perfect substitute ang mga animals o animal sacrifice. So sila ang naging substitute sa judgment sa Ginoo. Number 3, ato makita din the Passover involves demanding blood. Verse number 6 and 7. Okay, Exodus 12, 6 and 7. It says, "And ye shall keep it up until the 14th day of the same month. And the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening." Verse 7. "And they shall take of the blood and strike it on the two sides or two side posts and on the upper door posts of the houses wherein they shall eat it." Ito makita na. So ang picture din ang instruction sa Ginoo is dunay doorpost, okay, sa pultahan sa balay, ang balay na bintana wala bintanaan dito ha. So sa balay na ipultahan, ingon sa Bible, imong ipahid ang blood sa two side posts. So din itangani mo din padulong din two side post. So kung imong tan-awon is a picture of Christ's sacrifice on the cross. And on the upper verse number 7, "And they shall take of the blood and strike it on the two side posts and on the upper doorpost." Upper din So while the blood is butang din doon ay mga dugo nga mga tagak. So kung imong tanawon din it's a picture of Christ's sacrifice sa cross sa Kalbaryo. Kung imong tanawon din so naging picture sa blood of Christ sa cross. Muna ingon sa Bible dito sa poste sa pultahan, i-strike nimo ang blood, and also on the upper post sa pultahan mga tinagsik nga dugo, mga tagak. So naging picture niya ang cross kung imong tan-awon diha. And kung imong tan-awon, blood was shed. So klaro din kinahanglan ang blood must shed. So this is a picture sa gituwag shed blood. And the blood was seen. Makita siya. Kasi makakita nini. Ang angel unya, ato tan-awon ng angel unya. Makita ni siya sa angel. Muna sa atong text in verse number 13. Kay gusto mo kong silutan i-judge sa Ginoo ang Egypt para ang mga firstborn son
mga iyang pamatyon ang itong firstborn son sa gituwag o mong lugar. Yung siya diri sa verse 11, and thus shall ye eat it with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and ye shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. For I will pass through the land of Egypt, verse 12, this night, yun siya. And I will smite all the firstborn in the land of Egypt, both men and beast, and against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. So, para dili maangin ang usa ka panimalay sa mga Israelites people anang nga time, naghatag og instruction sa Ginoo mo ni ang inyong buhaton. Pagkuha mo og kanang lamb, either sheep or goats, yung makita din ha, ihaon ninyo, kuhaon nyo ang ilang dugo, then ibutang ninyo sa ilang putahan to side post. And on the upper post, door post, ito makita din ha, strike the blood. So muna yun sabihin because I will execute judgment against sa gitwag Egypt. Yun siya diha. In verse 13 sa ito ang text siya, and the blood shall be to you for a token. So sa exalted Biblia, a token. Yun siya diha, upon the houses where ye are, and when I see the blood, can you imagine na? When I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. So, ang tan-awon sa Ginoo, kini. So, dapat makita sa Ginoo, ang makita sa Ginoo, ang makita sa Diyos is the blood. That's why the blood was shed, the blood was seen. Kung mo tanawon. So, yun siya, God did not say, when I see your goodness, dili. When I see your good works, when I see your religion, wala exulti ang Ginoo ana. Ang gingon sa Ginoo, when I see the blood, I will pass over you. The same gihapon sa atong panahon karon. Ingon ang Ginoo, when I see the blood of His beloved Son nga na-apply di sa imong kinabuhi, dili ka matug imperno. Dili mo ang Ginoo nga, when I see your religion, dili. When I see your good works, dili. When I see your goodness, no, walay gisulti Ginoo nga. Pero din ang gisulti niya is blood. Pero kung saan man niya yun sa niya pag-accomplish is works. It's faith with works. Kung wala may blood, may tabo. Kung wala siya nagtrabaho. Dili lang sa tuwa, faith without works. Mo bitang giklaro ni Apostle Paul nga sa atong panahon karon, it's faith without works. Kaysa unang panahon, faith with works. Now, faith without works. Itagaan niya distinction. Kaya kung wala yung distinction, dili na masulti si Pablo ni Ana. Pero kaya talaga, gi-emphasize niya ni. Faith without works. Kaya dili, ingon ana sa other dispensation siya akong makita. So, ang kanunang gitanaw sa Ginoo, the blood. The blood. Ang Old Testament lang, ang pag-apply lang sa blood is different. Din sa ato wala kita gihimo, wala kita gi-contribute diya sa gihimo ni Kristo. It's all about Christ. Wala man nato gitalang si Kristo ito. Actually, tungod sa atong makasalanan, gilansang siya. Pero it's not us kanang nag-effort. Unlike sa Old Testament, sila mismo nag-effort sa ilahang sacrifice. Pero ang
ang kwento niya, ang punto dito is always na siya sa blood. Always siya sa blood. Ang makita sa Diyos, the blood. Do you have that blood? Naaba na sa imong kinabuhi, the blood of Christ, naaba sa imong kinabuhi. Or ay imong ipasiatag, maayo man kong tao, Lord, naghimo man kong mayang binghatan, Lord, nagsulod man kong kasubuan, Lord, nagsige man kong simba, Lord, di ka makaabot og langit anang kalakihan. Ano man ang gitan-aw sa Ginoo sa tao nga muadto sa langit, kung siya naa ang dugo ni Kristo na-apply diya siyang kinabuhi. Muna bitaw na sa ato ang kaluwasan, Romans 3:25, faith in His blood. Klaro ka sa Biblia, pagtuo diha sa iyang dugo. Romans 3:25. Ano naman diha? Di sa relihiyon sa tao. Verse 25, whom God hath set forth to be a propitiation. The word propitiation means to appease. To appease. The word propitiation means to appease God's wrath. So, unsa lang ang makapahupay sa kaligot-gut o kapungot sa Dios? It's the blood. Yung siya pulong sa Ginoo. True, whom God hath set forth to be a propitiation siya, true faith in His blood. Kung gusto kang mawala ang kapungot sa Ginoo sa imong kinabuhi, tuuhi ang iyang dugo. That's the way. Yung makita rin na. Ganyan sa Old Testament times, mga gyapon, it's all the blood. But different siya nga namagi. So kung yung tanawon, Old Testament points to the animal's blood. In our dispensation, points to Jesus' blood. Yung makita din. So, blood is important, necessary for our salvation. Walay kaluwasan sa atong kalag kung wala ang dugo ni Kristo Jesus. So, asa man imong binuhatan diya na butang? Wala. Asa man imong religion diya na butang? Wala. Asa man imong kayamanan diya na butang? Wala. Kining mga tao mahinambog pa, maghihimo lang kung tagmayong binuhatan ko, dili lagi imong mayong binuhatan makaluwas din mo. Bisa kung saon mo pag imong mayong binuhatan, makasasala ka sinugdan pa lang. O ang imong paghimog maayong binuhatan, dili na makapapa sa kasalanan nga naa sa imong kinabuhi. The only thing nga makatanggal sa imong kasalanan is the blood of Christ. So without the blood of Christ, you are hopeless, helpless, and bound or held bound na tao, padulong ka sa impyerno kung wala ang dugo ni Kristo Jesus. Number 4, itong tagapagtagad. The Passover not only involves a divine appointment, a designated lamb, a demanding blood, but also a decisive application. Application. In verse number 13 sa tuang text, yung tanong niya. Verse 13. Kung yung tanawon, it's personal, it's particular, and public. And the blood shall be to you personal. For a token upon the houses where ye are. That's a particular.
And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. It's public. The blood must be applied, not just admired. Okay? Ang dugo, yun i-apply. Di lang kay admired. Sa ilang panahon, mo na ilang pagabuhaton. Strike it on the two side doorpost and on the upper doorpost. So manang naging picture sa gitawag Old Testament, naging cross, doorpost, and sa gitawag o upper. So, it's a decisive application. Why? Nga, kung dili sila mahimog desisyon sa ilang kinabuhi, anytime, ma-appeal sila sa plague nga itong makita diri nga gingon sa Ginoo. Kung na ang Ginoo naghatag sa instruction nga, buhatan ninyo ni karon because this night, ingon siya sa atong gibasa kanya, for this night, sa verse 12, for I will pass through the land of Egypt this night. So, you see the urgency kung imong tan-awon. Pero ang tao, sa ilang panahon, very urgent kung imong tan-awon. There's a sense of urgency. Kinahanglan buhaton na ni karon. That's why a decisive application is needed aning time. Para sa ilang personal, particular sa ilang balay, and as a public, as a community. Kini sila na sila usa ka komunidad nga gitawag og Shechem. The Jewish people live in Shechem aning time. So, muna ilang komunidad mga Jewish people. So, while ang Egypt, parte siya sa Egypt, pero pinsahit nila, while ang part sa kitong Egypt, nagbangutan sa kitawag og kasub-anan sa mga Israelites people, wala nahitabo sila. Wala nahitabo sila. Ano naman? Tungod kay doon na sila decisive application. Tagaan nila kabugaton ang instruction sa Ginoo. Karon ang mga tao, ningon ang Ginoo niya, ang kaluwasan, now. Ayaw og pagpandak sa umaabot, boast not thyself against tomorrow. Proverbs 27:1. So, ang mga tao, di maminaw sa warning sa Ginoo siya. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not, siya, for thou knowest not. For thou knowest not what a day may bring forth. Ingon ang Ginoo, now is the day of salvation. Now is the day of salvation. In other words, there's urgency. Because you do not know what tomorrow brings. Ang bato na ikanta nga, I don't know about tomorrow. What kay balo sa ugma. Pero as a Christian, we know who holds tomorrow. Pero sa mga unbelieving people, wala sila kay balo niya. Wala ingon sa Biblia. Kaya wala man kami kay balo sa dangatan ugma. Agapon, katong disgrasya diya sa Marilo. So maghugaw na ho na anong disgrasya dito na ang punta ng sakinana sa nabot daw ko lang sa basketball court. Kani madyalan. Sa mga daw, muna yung sa Bible, muna klaro sa Biblia, ang kaluwasan, karon. Ayaw pagpangandak, sunod na lang, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Kay balo ang ginawa kay balo unsay dala sa ugma, unsay maabot ugma, wa kay balo, imong ginabuhi asa taman. Ang kaluwasan karon mo ni kini mga tawhana, pasalamat lang kay decisive, no? Doon sila kinaya to make a decision, immediate decision silang kinabuhi. Mga kaluwasan, madunggan mo ang kaluwasan, madunggan mo mayang balita, nasabtan mo mayang balita, ituuhi ang mayang balita naman. That's a my decision sa kinabuhi pinakadako ng himuon mo.
Nga klase sa decisions kinabuhi. Kaya ang kaluwasan, now is the day of salvation. Wala ka kabalugma. The blood must be applied, not just admire. Religion is not enough. A response is required. Dili na pasabot nga na naman ko'y relihiyon. Dili na. Religion is not enough. Ani nga sa imong kinabuhi, dili enough to save you. Walay power ang religion to save. Sa imong kinabuhi, to save sa imong kalag. You have to respond. A response is required. Kung imong tanawin na. Even sa itong salvation. The good news, the gospel has been preached. Nakadungog ka, nakasabot ka. I don't know kung imong response mo tuo ka. Pero kung di ka mo tuo, walay mahitabong kaluwasan sa imong kinabuhi. But response is required kung imong kita na. Number 5, a delivering power. Delivering power. Verse 12 and 13. Again, ito nang ibasa again. Iyon siya diya, kaya mag-smite ang firstborn. Will smite all the firstborn. Verse number 12, in the land of Egypt. Uling tanawon. Ngayong tanawan sa verse number 12, for I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both men and beast, and against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are, and when I see the blood I will pass over you. And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Tumikita din na. Doon na siya delivering power. They pass over. Doon na siya gitawag of delivering power. It involves delivering power. Judgment, pass over. Ang kaming word nga pass over, kung imo na siyang bulagon, I will pass over you. Manang giusa, pass over. Pero ang pasabot yan na, laktawan ko ikaw, buto sabot kung makakita ko blood sa imong doorpost, laktawan ka lang ka. Instead of, I will smite your firstborn siya, dili, laktawan pa ka. Manang, pass over. Kung patapos sa itong kinabuhi, we have passed from death to life. Nakatabok na kita. Okay ni, ang judgment, ito makita niya, pass over. Then, protection provided. Dili sila dili siya matandog-tandog dia. Kaya ang Ginoo nga ni sa di man siya bakakon. Kung naay mamatay din na, yan ay strike sa blood. Hindi bakakon ang Ginoo. So, pag makita sa Diyos na ay blood, I will pass over you. Muna ang delivering power sa pag-pass over. Mao pa na sa ato ang atong kinabuhi karon. Kung makita sa Dios nga ang blood of Christ applied to your life, then yung sabi dili ka matug impierno. Ang impierno wala na kagahom sa imong kinabuhi. Kining mga tao nga wala siguro silang kaluwasan, they do not apply the blood of Christ diya silang kinabuhi. Wala kasabot unsa ang mensahe sa blood of Christ. Ano, until now, dili sila luwas. Matugya po, kay balo. Di pa kay balo na. Wala kasabot unsa ang purpose sa blood of Christ. The blood delivers a sinner from the wrath of God, not just from Egypt. Kung yung tanawin din ha. Yung ang dala sa blood Passover lamb, kung yung tanawin din ha. Ang blood sa gitwag lamb, mo deliver siya sa usak ka makasala, gikan sa kapungot sa Dios.
not just from Egypt. Salvation is security in Christ, kung yung tanahan nila. So, can you imagine? Kana lang kita ang pinakapunto din ha. It's all the blood, the blood, the blood, the blood. Mga ganyan pinakapunto diya. Sa atong kalawasan, it's all about the blood of Christ. The blood of Christ. That's why our King James Bible emphasize, ginabutang diha sa atong King James Bible, the blood, the blood, the blood of Christ. Pero sa uban nga mga Bible, nga mga perverted Bible, tawag na to sila sa mga Biblia, mga anemic nga Bible nga naman. They take out the word blood sa ilang mga Biblia. Number 6. Passover involves a definite parting. Thirty 31 to 33. Once na-apply na ang Passover or the blood of Christ, there's a definite parting. Kung yung tanawon, verse 31-33, there is a tuang passage, okay? Exodus 12:31 to 33, the Bible says, "And he called for Moses and Aaron by night, and said, Rise up, and get ye forth from among my people, both ye and the children of Israel, and go serve the Lord as ye have said. Also take your flocks and your herds as ye have said, and be gone and bless me also." Verse 33, "And the Egyptians were urgent upon the people, that they might send them out of the land of in haste. For they said, We be all dead men." Yun ang mga Egyptians. So after, picture sa salvation, ha? This is a picture of salvation. The Passover lamb, kung yung tanong diya, sa itong kinabuhi, Jesus Christ is the Passover picture of our salvation. After sa itong salvation, after the Passover, is a definite parting. Sa ibaton, sa Kristohanon, sa nanglaluwas siya. Just like sa Israel, ang Israelite people, Israel left Egypt. What is Egypt? It's a picture of the world. So, luwas na Catholic din ang kalibutan. Biyai ang kalibutan. It's a picture na sa itong kinabuhi. Dili lang ta kay taman sa kaluwasan. It is also a picture of departing from the world. So, pag naluwas ka na, sugda namang kinabuhi nga balaan. Ang kalibutan ng butang, nga wala naka-align sa kabubuton sa Ginoo, moto imong tanggalon na sa imong kinabuhi. Israel left Egypt. Kita, we should left the world. Although na sa kalibutan, pero ang buot pasabot dili ta makibagay sa gituwag og pamaagi pag ginabuhi diri sa kalibutan. Then bondage was broken. Ang sayo nito po, who are they? Kini mga Egyptian, kini mga Israelites, pinsa sila sa gituwag og Egypt. They were slave. They were in bondage. Now the bondage was broken. Kitagawa na sila way out sa Ginoo. Kitagawa na sila pamaagi sa Ginoo nga muhawa na sa mga slavery. The same sa tuang kinabuhi. We should bandage kita sa kasalanan. Now, magitagaan kita, the sin was broken. Yung tanawin niya. Dili ang Kristiyan mo entertain, hindi dapat. Pero as human as we are, ako lang isulti, dili siya maghatag ka na to discouragement. Nga naman, every now and then, kining lawasan prone gyapon siya sa kasalanan. Pero ang akong pagpasabot,
ang pagkinabuhi na to lahi kay sa pagkinabuhi sa tao na nasa kalibutan. Redemption produces separation mo niyang atong kita ni. You cannot be saved and still love Egypt or the world. Dili ka pwedeng yung kanaluwas ko, pero you're still cleaving sa Egypto o sa kalibutan. Dili yung anak ang Kristohanong kinabuhi. Kung luwas ka, hate the world. Hate the lifestyle na naas kalibutan. Mga gisulti sa pulong sa Ginoo. Mga si John the Beloved, kung tanawin siya, if any man, mayroon siyang, I love the Lord, and dili niya ma-hate ang kalibutan. Anong hatag siya mando? Love not the world. For those, katong mga butang na nasa kalibutan, those that are in the world, sutsyag lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. O kining mga butangan siya, kining mga butangan ni, is not of God. So, dili na iya sa Ginoo. So, kung yung tangan din na, after sa gitawag Passover, after sa kaluwasan, morning sanctification na gitawag, daily sanctification, sa tuwang kinabuhi. Sa ilaha, they have to left Egypt. The bandage was broken. Now, they're free to go and follow kung sa hatag ng instruction sa Ginoo sila nga kinabuhi. Number 7. Kapusan niya itong pagkagad. The Passover involved a divine appointment, a designated lamb, a demanding blood, a decisive application, a delivering power, a definite parting, in number 7, a durable practice. Exodus 12, verse 14. Yun sa 14, and in the first day, there shall be an holy convocation, and in the 7th day there shall be an holy convocation to you. No manner of work shall be done in them, save that which every man must eat, that only may be done of you. So, nagiging party siya sa gitong statue, nagiging party siya sa mga statutes sa Ginoo para sa mga Israelites people. Nagiging gitawag sa memorial feast. It's a yearly celebration. Every year, ilang ginahimo kini siya. Mga ito a durable practice. Muna ni ang ilang practice silang kinabuhi. Para mag-celebrate sila ni anang gitawag o Passover. That is a celebration sa ilang kaluwasan, nagikan sa pagka-slave sa gitawag o Ehipto, naging gawas nun sila. So it's a celebration of freedom. It's a celebration of sa ilang gitawag o celebratory feast. Yung festival sa ilang time. From bondage to freedom. From the world o from Egypt to the promised land. Yung tanawin nila. Remember, through the Lord's Supper, ang atua din kininghimo ni Kristo Jesus as a Christian, as a Bible-believing Christian, New Testament Bible-believing Christian, din sa age or dispensation of grace, church age period. Gusto natin i-celebrate ang gitawag o to commemorate the Passover, the sacrifice of Christ. Dili kada adlaw, dili kada tuig o every year ato ang situga na pagpako-pako po sa atong kagalingon diya sa cross. Dili yung ano. Ang ato ang pag-celebrate o pag-commemorate is klase via Lord's Supper. Kaya sa gitawag o
1 Corinthians 11, verse number 17. Bible says, "Now in this that I declare unto you, I praise you not, that ye come together, nor for the better, but for the worse." So, ang itabo din sa Corinto, instead of for the better, naging for the worse. Ano man? "For first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you, and I partly believe it. For there must be also heresies among you, and that they which are approved may be made manifest among you. When ye come together, therefore, and into one place, this is not to eat the Lord's Supper. For in eating, everyone taketh before other his own supper, and one is hungry, and another is drunken. What? Have ye not houses to eat and to drink in? Or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say unto you? Shall I praise you in this? I praise you not. But for I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." Yun ang pulong sa Ginoo. "After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he comes." Till he come. Makita diha. "Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of the cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another. And if any man hunger, let him eat at home, that he come not together unto condemnation, and the rest will I set in order when I come." So kung atong tanawin ha, if we want to remember the Lord's sacrifice, the Passover lamb, kung imong tanawin, make it in accordance with the scripture. Dili lang ang pasunday-sundaya kada tuig di ang magpalansang ka sa cross, dili na siya mo ang pag-remember sa gituwag o sacrifice of Christ. Ang pinudunay nga pag-remember sa sakripisyo ni Kristo nga iyang gihimo para nato through the Lord's Supper. Kung iyong makita sa pulong sa Ginoo, maningon siya as oft as you can, yung pulong sa Ginoo. If the Israelites people yearly ang ilang pag-celebrate silang feast, pwede na sa atong paghinumdum yearly. Pero we do not forget. Kita sa atong pagkatao sa atong kinabuhi ng Kristohanon, we never forget kung saan gihimo ni Kristo Jesus. Na kung daghan man kayong mga denominations nga gikalimtan nila ning gihimo ni Kristo Jesus, nga naman dili na ni parte sa gospel nga ilang giwali. Ilaha na. But we, as Bible-believing dispensationalists, we always remember the sacrifice ngayang gihimo para sa tuwang kinabuhi.
Now, in dispensational overview of Passover, ito makita, past, historical Israel in Egypt, physical deliverance from bondage. Present, spiritual, church age period, ito makita din ha, Christ, our Passover. Sacrifice. Salvation by grace through faith. And prophetic, future, Israel restored. Israel will experience national redemption. They will recognize their Messiah. In the book of Zechariah 12:10, makita din mo diha, the Israelites people, during sa second coming of Christ, they will recognize their Messiah. So the Passover, as we conclude ani nga itong lesson, the Passover reveals a lamb to be slain, a life to be spared, a land to be left, and a Lord to be served. So may ato makita din sa ang gireveal sa gituwag og Passover. A lamb to be slain, then a life to be spared, and a land to be left, ang Egypt, and the Lord, a Lord to be served, na ito makita din. It is not enough to know about the lamb. Bila kay nasayod ba ito? Jesus Christ is the lamb. Ang pangutana is, na-apply ba ang dugo ni Kristo diha sa imong kinabuhi? May itong tanawon, 1 Corinthians 5, verse number 7. 1 Corinthians 5:7, the Bible says, "Purge out, therefore, the old leaven, that ye may be a new lamp, as ye are unleavened. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us." So si Kristo ang ato ang Passover lamb na nagsakripisyo para kanato. Ang pangutana, have you applied the blood of Jesus Christ to your life? Old Testament, ang ilang application sa animal's blood is doorpost. Pag makita sa Diyos ang blood sa ilang mga doorpost, ingon ang Ginoo, I will pass over you. Now sa itong kinabuhi, gibutang ba mo imong pagtuo diha sa blood of Jesus Christ, as Romans 5:25 says, ingon diha, faith in His blood. Once makita sa Ginoo nga imong pagtuo, the object of your faith is the blood of Christ. Ingon ang Ginoo, the same as yung Old Testament, I will pass over you. Then, yun ang Ginoo sa imong kinabuhi, He will pass over you. Doon kasabot, pili kanya tugutan yung maadto sa linaw ng kalayo. Dili kanya tugutan yung maadto sa impyerno. Kung dili, tagaan kaniya og katungod, katagaan kaniya pribilehiyo na makaadto sa langit. The only way na ang tao makaadto sa langit is through the blood of Jesus Christ.